Panginoon, iyong sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Let us joyfully and solemnly commemorate Saint Boniface, Bishop and Martyr. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. We may silently tell God our own petitions. Let's not forget to pray for our donors and benefactors. Let us pray. May the martyr Saint Boniface be our advocate, O Lord, that we may firmly hold the faith he taught with his lips and sealed with his blood, and confidently profess it by our deeds. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second letter of Paul to Timothy. You have followed my teaching, way of life, purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, and sufferings, such as happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. Persecutions that I endured. Yet, from all these things, the Lord delivered me. In fact, all who want to live religiously in Christ Jesus will be persecuted. But wicked people and charlatans will go from bad to worse, deceivers and deceive. But you remain faithful to what you have learned and believed, because you know from whom you learn it, and that from infancy you have known the sacred scriptures, which are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reputation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. The word of the Lord. Thanks be to God. O Lord, great peace have they who love you, law.
O Lord, great peace have they who love your law. Though my persecutors and my foes are many, I turn not away from your decrees. O Lord, great peace have they who love your law. Permanence is your word's chief trait. Each of your just ordinances is everlasting. O Lord, great peace have they who love your law. Princes persecute me without cause, but my heart stands in awe of your word. O Lord, great peace have they who love your law. Those who love your law have great peace, and for them there is no stumbling block. O Lord, great peace have they who love your law. I wait for your salvations, O Lord, and your commands I fulfill. O Lord, great peace have they who love your law. I keep your precepts and your decrees, for all my ways are before you. O Lord, great peace have they who love your law. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was teaching in the temple area, he said, "How do the scribes claim that the Christ is the son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, said, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I place your enemies under your feet.' David himself calls him Lord. So how is he his son?" The great crowd heard this with delight. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tayo po ba'y marunong makinig? Papaano po ba tayo makinig? Kailan po ba natin masasabi na nakikinig nga tayo? Well, sinasabi po sa atin ngayon ang mabuting balita ang isa sa paraan ng tunay na pakikinig. Ito po yung bandang huli ay sinabi sa Ebanghelyo na nakinig kay Kristo ng mabuti ang mga tao. Mas maganda sa Ingles dito, the great crowd heard this with delight. Meaning, they listened to Jesus with joy, with openness, with love. Not with boredom, not out of obligation, not even because of mere curiosity. Instead, they listened with great delight in the Word of God. Dito po papasok ang kaibahan ng malalim at mababaw na pakikinig, ng waipek at epektibong pakikinig, ng peke at tunay na pakikinig, sa pakikinig na mabuti sa salita ng Diyos, sapagkat ito po ang siyang magbubukas ng puso natin. Dito po pumapasok yung pagkakaiba ng peke at tunay na pakikinig, yung mababaw at malalim na pakikinig, yung waipek o epektibong pakikinig, sa delight in listening, sa mabuting pakikinig. Ito po kasi ang nagbubukas ng puso natin. Hindi nga ba't sa tunay na pakikinig, ang nakikinig ay hindi lamang ang tenga natin, kundi ang kalooban natin, ang puso natin. Tingnan po ninyo yung disposition natin kapag nakikinig tayo sa mga bagay at taong kinalulugdan natin. Halimbawa, sa mga songs na paborito natin, sa mga artists na gusto natin, sa mga topics na interest natin, at syempre sa mga tao na love natin. Sa una pa lang, nandun na agad ang atensyon natin, ang openness natin, ang anticipation, ang excitement natin. All ears, all eyes na agad tayo. Kaya, it's easy to listen kumpara sa mga bagay o taong ayaw natin, di ba? Or to things and to persons we don't take delight in. Listening suddenly becomes a burden.
Kaya maganda na sa una pa lang, nandun na agad ang delight natin, ang mabuting pakikinig natin sa Diyos at sa mga taong nagmamalasakit sa atin. At ang isa po sa pinakasekreto niyan ay kung makita natin ang kanilang halaga. Ang halaga ng mga sinasabi ng Diyos sa atin at ang halaga ng mga sinasabi ng mga tunay na nagmamalasakit sa atin. Sapagkat ultimately, ang lahat ng ito, alam nating para sa atin. Sapagkat sabi nga po sa ating unang pagbasa tungkol sa salita ng Diyos, it is inspired by God, useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness so that one who belongs to God may be competent and equipped for every good work. Kaya hindi naman ang mga sinasabi sa atin ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. These are meant to guide us and so we should listen to them with great delight. Ang problema po ay hindi naman ang Diyos ay hindi na nangungusap sa atin eh. Sabi nga po nung nakaraang linggo, ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag, nagpapakilala ng kanyang sarili sa atin. Ang pinaka-problema ay wala tayong interes. Hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi natin pinapakinggan with great delight, with anticipation, with joy, with love, with openness. Pakinggan naman natin, selective listening. Ang pinapairal natin o yun lamang mga verses na gusto natin. Hindi po tama yon. Sabi nga po dito, ang scriptures ay for correction. Paano mangyayari yun? Paano tayo maitatama ng Panginoon kung hindi natin papansinin yung mga verses na tumatama sa atin? Tandaan po natin na ang Bible is God's love letter for us. Ito po ay salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin dahil mahal niya tayo at bahagi ng salita ng Diyos na ito ay ang pagtatama sa atin dahil mahal niya tayo. Sabi nga ni San Pablo, love does not rejoice over the wrongdoings of others. Tinatama niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya sana makinig tayo kahit nasasaktan tayo. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo kung saan tinama ni Kristo ang maling pananaw ng mga tao ng Mesiyas ay tao lamang, anak lamang ni Haring David o buhat lamang sa lipin ni Haring David. Sinabi niya dito na papaano magiging anak lamang ni Haring David ang Mesiyas kung si David mismo ay tinawag siyang Panginoon o Lord. At ito'y malugod na tinanggap ng mga tao dahil sa kanilang malugkod with delight na pakikinig kay Kristo. Kaya po sana wag nating sayangin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sapagkat kung papaanong nalikha nito ang sandaigdigan, kaya nitong buuin ang ating buhay. Kung papaanong napagaling nito ang lahat ng mga karamdaman, kaya nito tayong pagalingin. Kung papaanong napalayas ito ang mga demonyo, napatahimik ang mga delubyo, kaya tayo itong bigyan ng kapayapaan. At kung papaanong nakapagbigay ito ng pag-asa kahit sa mga may matitindi ng problema, kahit sa mga namatay na o namatay na, kaya din itong buhay ng pag-asa natin. Kaya wag po nating sayangin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Let us always listen to God with delight. Yung sa una pa lang may interest na tayo. Sa una pa lang gusto na natin. At sa una pa lang, open na tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong makinig. Unang-una sa iyo, sapagkat nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay, ang gumagabay, ang kinakailangan naming sundan, pakinggan at paniwalaan. Higit sa kanino mang mga salita, sapagkat ikaw ang katotohanan, mahal mo kami. Kaya dapat yun ay lagi naming tinatanggap, lagi naming pinapaalingaw-ngaw sa aming puso. Tulungan mo rin po kaming makinig sa iba, lalong-lalo na sa mga taong sa amin ay mahalaga kahit na may mga negative bias kami sa kanila. Hallelujah! Upang magkaroon kami ng komunikasyon, upang mas lumalim ang aming relasyon, upang mas magkaugnay kami. Siya ay muling babalik sa atin. Siya ay muling Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay kunin, tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Paano kayo makapag-uusap mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid kung nakasinghal ka agad? Kung sarado ka agad? Kung wala ka agad pakialam? Kung lalapit ka kay Jesus, tutulungan ka niyang makinig. Hindi dapat puro salita, kapatid. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung mahal mo, pakikinggan mo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Offertory. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send as your spirit the source of our lives, and together we will serve you with love. Praise, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look with favor, O Lord, we pray, on the offerings we set upon this sacred altar on the feast of Saint Boniface, that bestowing on us your pardon, our oblations may give honor to your name through Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you are glorified when your saints are praised. Their very sufferings are but wonders of your might. In your mercy, you give order to their faith. To their endurance, you grant firm resolve. And in their struggle, the victory is yours through Christ our Lord. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out, and without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God God of of hosts. hosts. Heaven Heaven and and earth earth are are full full of of your your glory. glory. Hosanna Hosanna in in the the highest. highest. Blessed Blessed is is he he who who comes comes in in the the name name of of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and And drink drink this this cup, cup, we we proclaim your proclaim your death, O death, O Lord, Lord, until you come until you again. come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, especially Saint Boniface, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, Who art in heaven,
kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Payapaan po, peace be with you. Lamb Lamb of of God, God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo.
Let us pray. Renewed by the sacred mysteries, we humbly pray, O Lord, that following the example of Saint Boniface, we may strive to profess what he believed and to practice what he taught through Christ our Lord. Amen. Amen. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at syempre sa tulong na binibigay po ninyo dahil po sa lahat ng ito, patuloy po tayo nakapagpapatayo ng mga chapels. Tayo po ay nasa pang-5 at pang-6 na at pwede pang matagtagan. Kaya marami pong salamat sa walang sawa yung pagtulong sa Quasi Parish na ito na nagiging channel lamang ng maraming pang mga tulong na binibigay nyo sa biyaya na rin ng ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Lagi kong personal na dasal. Ang bahala na po sa inyong magsukli ay ang Panginoon. Thank you po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be Thanks to be to God. God. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dahisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa naglinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapalit.